Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay nabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Ipinapakita niya na ang tunay na buhay ay matatagpuan lamang sa Kanya. Hindi sapat ang pagkain para sa katawan lamang. Kailangan din ng ating kaluluwa ang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Maraming tao noon ang nahirapang unawain ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo. Ngunit ang kanyang mensahe ay malinaw. Ang sinumang tunay na nakikipag-isa sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa banal na Eucharistia, tinatanggap natin si Jesus hindi lamang bilang alaala, kundi bilang buhay na presensya sa ating puso. Sa panahon ngayon, marami tayong hinahanap na kasiyahan at kapayapaan sa mundo. Ngunit madalas ay nananatiling hungkag ang ating damdamin. Tanging si Jesus lamang ang makakapuno sa ating puso. Kapag siya ang naging sentro ng ating buhay, magkakaroon tayo ng lakas, pag-asa at tunay na kapayapaan kahit sa gitna ng problema at pagsubok. Inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo ngayon na lumapit kay Jesus ng may pananampalataya. Tanggapin natin siya sa ating puso at hayaang baguhin niya ang ating buhay araw-araw. Nalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Maraming salamat sapagkat hindi mo kami pinabayaan sa aming kahinaan at gutom na espiritual. Turuan mo kaming higit na magtiwala at manatili sa iyo araw-araw. Linisin mo ang aming puso sa anumang kasalanan at ilayo mo kami sa mga bagay na umahadlang sa aming relasyon sa iyo. Naway lagi naming hangarin ang iyong presensya higit sa anumang bagay sa mundo. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba at handang tumanggap sa iyo sa banal na Eucharistia ng may pagmamahal at pananampalataya. Ikaw nawa ang maging lakas namin sa oras ng pagsubok at pag-asa namin sa bawat araw. Amen. Mga kapatid, si Jesus ang tunay na tinapay ng buhay na nagbibigay ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa bawat pagtanggap natin sa Kanya, lalo tayong pinapalapit sa pagmamahal ng Diyos. Manatili tayo kay Kristo at hayaang Siya ang maging sentro ng ating buhay.
Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.